Hi guys! Welcome to the Baklang Kanal Show. Yan, maluluto lang siya. Tama maluto to. Wait lang. Huwag ka pumutok. Pali. Huwag ka pumutok. Sayang sa huga. Ay! Ano ba yun? Wait, hinaan ko na. May nangyari sa akin na ay hindi ko alam kung isa-share ko na ba. Someone broke my trust and it led to something. At the end of the day, sumablay ka man sa buhay, magkamali ka man, pero nandyan pa rin yung mga totoong taong nagmamahal sa'yo. And nakausap ko silang lahat kaninang umaga, so I'm okay. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Hello! What's up mga baklang to? Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. And today, as usual, magluluto tayo dahil nasa Thailand pa rin ang aking spicy min sport, si Sean. At hindi siya nag-reply sa akin ngayon. Wait, asan yung cellphone ko? Hindi ko alam kung kinain, ano na nangyari. Oh, alas 12 na dun. Check ko lang muna kung nasaan siya. Dahil nakikita ko siya sa location. Kung buhay pa ba? Andun pa ba siya sa last location? Dahil nag-inom sila kagabi. Andun pa rin siya. Diba? Nasa hotel siya ni BMT. Kung magmahal-mahalan kayo dyan. Anyway, so today gagawa tayo ng isa sa napakasimple pero isa sa mga paborito kong Thai food. And niluto na to ni Sean before nung bago siya umalis, bago siya magpuntang Thailand. Pero ngayon, iluluto ko naman yung version na beef. So gagawa tayo ng pad krapao. Beef pad krapao. Super simple lang ng ano niya, ingredients. At ginawa ko na yung mga ingredients habang nililinis yung aircon ko. Kasi nagpalinis ako ng aircon kanina. And ayan, at sumalamig na siya ulit. Ito yung mga ingredients. Pakita ko na sa inyo yung mga ginawa ko kanina. So, charan! Ang una natin ay, eto, nagdikdik tayo ng garlic, onion, and sile. At hiwa din tayo ng maliliit na sitaw. So, ayan siya. Actually, isa kong tutorial na nakita, merong sibuyas, yung iba naman wala. Pero, lalagyan ko na ng sibuyas because I'm Pinoy like that. Gusto ko ng luya, sibuyas, and sili. Tapos, ang huling-huli natin kasama dyan ay syempre itong basil. Ito pa yung natira namin basil, uubusin ko na ngayon. The basil. Ang perfect syempre yung Thai basil. Pero kung wala, pwede yung holy basil. Ito nga sweet basil. At the mixture, ito kasi ang magpapasarap talaga. So ito, mixture yan ng premium soy sauce, sweet soy sauce, oyster sauce, patis, tsaka sugar. So, yun yung mga mixtures. Ito na siya. Charan! And syempre, ang star ng ating event, ang aking beef, giniling, na ang tagal lumambot. Pero pwede na yan, simulan na natin, papalambutin ko na lang siya mismo sa lutuan pag mainit na. Divine? So, let's cook! At syempre, hindi pwedeng wala ang pad krapao, walang itlog. Sikat yung itlog dyan, so uunahin muna natin tong egg. Sino may itlog dyan? Yun naman. Ala, ay bumalik. So, magluluto tayo ng egg yun ang unang-una. And then, from there, we're gonna start our cooking. Let's start! On na natin ang mahal na mahal kong induction cooker. Painitin lang natin ang ating kineso Marie. Siyempre, kailangan natin ng oil. Ayun ang oil natin. Charan! Okay, so, gumamit na ako ng kawali para dito ko na iluto yung itlog. So, madali lang naman to. Pag pagkrapaw, need lang yung itlog mo ay, siya, tawag doon? Sunny side up. So, aray. Ito na. Yes! Yan. Yan. Maluluto lang siya. Tama pumuputok. Wait lang. Kasi may tubig feeling ko. Huwag ka pumutok! Pali. Huwag ka pumutok! Ay, nakikita yung ilaw. Hindi maganda sa Wow. Huwag na kayo pumutok. So, kailangan yan, ang maluto. Kailangan maluto kasi talaga dyan yung gilid. Okay lang kahit hilaw. Kailangan niya hilaw-hilaw yung ibabaw. Sama ko na yung isa. Ang ina nito. Makaputok ha? Charan! Ay! Nagsama sila.
Hindi kayo pwede magsama! Hindi ko lang. Maghiwalay kayo. Yan, hindi kayo pwedeng magsama. Okay, so lutuin lang. Taasan natin yung apoy. Ay, yung init. Medyo hindi masyado mainit eh. Yan, di ba? Wow, it looks delicious. Lagyan natin ng asin. Konti lang. Para lang may lasa. Tama na kayo. Okay, lutuin lang natin ang ating itlog. Diba? Ang saya ng mga kaibigan ko nag-Thailand. Diyos ko, grabe. Iba yung nafa-FOMO na lang ako talaga. Pero ganun talaga ang buhay. Okay, ayan. O diba? Natutusta na yung ilalim. I think pwede na to. May I see? Ayan. Konti na lang. I want this to be perfect. This is my first time kasi na magluluto ng beef krapaw. Saan kita ilalagay? Dito na lang. Sayang sa... Ay! Ano ba yun? Hinaan ko na. Kung makasabog ka, alam mo main character. Wow, ganyan! Grabe kayo pumutok. Kakampi nyo ko. Di nyo ko kalaban ha. Parehas tayo kakamping. Parehas natin gusto ng magandang gobyerno. Okay. Oh, ang sarap. Just the perfect. Just the way I like it. Ayun o, ang crispy. Okay, so ayun ang egg natin. Set aside. Wow. Ngayon, punta na tayo dito sa kabila. Yan, it's hot enough. Lagyan natin ng konting oil. Konti lang from here. Charan. Ayan. Okay, simulan na natin ang magluluto. Oh, umpisaan na natin dahil napakadali lang naman ito iluto. Pagsamahin natin yung mga bawang. Lagay lang natin yung bawang and chili. Itong sili. Mix them all together and you know you got the best of both worlds. Charot. So, yan, isang kontsa na natin sila sa oil na nilagay natin. Ang bango-bango ng bawang at sili. Kayo, bahala na kayo sa dami ng sili. Pero ako, parang ito lang yung nilagay ko kasi feeling ko maanghang na to enough. Ewan ko ba, mahilig ako sa maanghang pero iba kasi yung level ng anghang ng krapaw sa Thailand kapag nakapunta kayo. Grabe. Yung normal anghang nila, parang ang lala na, parang pinakamaanghang na sa atin. Kaya naamoy ko yung sili, grabe. Tsaka natin yung isabay ang sibuyas, hey. Ang dami kong nilagay para sobrang flavorful ng aking beef krapaw. Actually, nung nakatikim ako ng krapaw sa Thailand, mas na-prefer ko talaga yung beef more than the pork. Ay gago, di pala nagre-record. Bobo, di nagre-record dito sa malaki kong camera. Ano ako ng di pala nagre-record dito. Wait, yan. Yes. Okay, so, igisa lang natin yung aromatics. Aromatics ang arte. Paghalu-haluin natin sila. Ayan. Super dali lang talaga lutuin itong krapaw. Actually, parang, kasing dali lang siya lutuin ng adobo. Ngayon ko lang na-realize, alam mo dati, naalala ko, grabe, sobrang nagkikrib ako ng adobo. Basta ako marunong magluto. Nung mga bagong alis pa lang sila mudang. Ngayon na-realize ko lang, sobrang dali pa lang lutuin ng adobo, no? Ganon din yung krapaw. Kasi parang yung ingredients, siya mahahanap mo sa, unless meron kang Thai basil, pero, di ba? Yan, okay na yan. Medyo malambot naman ibang part. Ilagay na natin ang star ng Noche Buena, charot. Star ng ulam ko ngayon. Ang ating giniling na baka, beef. Hawak ko ang beef. Ayan na. Hawak ko ang beef. Hawak ko ang gabi sa bawat galaw mo. Ano siya tapos? Ayan. Di ba matigas pa? Pero walang matigas na karne sa mainit na apoy. Hintayin ko lang siyang durug-durugin ko na. Kasi kung hihintayin ko pa to ay day, kailan na ako matatapos? Ayan. Kailangan niya maghiwa-hiwalay. Yan, naghiwa-hiwalay na siya. Paano? Kaya natin to. Lakasan natin yung apoy para mas mainit. Tapos, yun, gigisa lang natin to hanggang mag-brown talaga siya ng malalay. Di ba? Madali lang lutuin. Hassle lang dahil matigas pa yung karne. Sige, hintayin ko munang maano. Yung mga luto, yun yung halu-haluin na natin para sumama na sa natin, aromatics. Sarap! Lapa, si OA. Baliktarin ko para uminit din yung ilalim. Arouch! Ayun! Ayan, nakakalas na. Very good. Sige, hintayin lang natin for a while hanggang lumambot. Okay, ayan. So, nahiwalay-hiwalay na lahat. Hey. Talaga namang lumambot na sila. So, kailangan lang natin siyang iigisa ng igisa hanggang sa mawala na lahat ng parang tubig-tubig. Yung medyo manuyo-nuyo na siya. Basa-basa pa kasi. Di ba may ilaw nga pala tong DJI ko, di ko ginagamit. Ngayon ko lang binuksan. So, ayan. Gisa-gisa lang para maghiwa-hiwalay talaga yung mga karne. Kasi ang krapaw talagang doon siya magsikat. Yung talagang super giniling. At alam mo, buti na lang dito ko sa malaki niluto. Ang dami pala nito. Durug-durugin ko lang. Kailangan medyo So, tamang halo lang para mag-incorporate. Wow! Incorporate.
lahat nung nilagay nating aromata. Sarap, na excite na akong kumain. How I wish SMP is here para matikman niya naman yung version ko ng karapaw. Ang sarap din ng version niya eh. Ba't magkakaalaman na ng version? Ngayon, ang tingin ko lang parang sili na nagawa ko. Dahil dyan, lagyan natin ng chili flakes para umanghang talaga. Yeah. Oh, sarap. Yan. Ako, ewan ko na kung di pa yun umanghang ha. Konti na lang. Okay, ayan. Nakita niyo naman parang nawala na yung mga tubega at manuyo-nuyo na siya. So, pwede na natin ngayong ihalo yung ating string beans, yung sitaw, at yung sauce. Actually, yung sauce muna. This is our sauce, our magic. Yun yung maano natin. Yes, yes, yes. Ako, tansya-tansya ko lang to. So, gano'n na rin kayo Look at that color. Grabe, talagang nanuot yung sauce. Again, that's sweet soy sauce, light soy sauce, oyster sauce, patis, and sugar. Tinansya-tansya ko lang yung measurement so hindi nyo umaasahan dyan. Isama natin tong ating sitaw. Actually, okay lang naman na walang sitaw, pero ako, para lang may color at may gulay, tingnan mo, mas cute siya tignan. Divine? Oh, sarap po. So, gisa lang natin to hanggang sa mag-absorb nila lahat yung sauce natin. Sarap po. Lagay na natin yung, meron pa pala ako nakalimutan isabihin. Ito, gumawa din ako ng beef broth para lang mag-glaze siya at hindi to yung tuyo. Ilagay na natin itong beef stock. Actually, yung iba wala nang ganito, pero ako gusto kong lagyan. Tansyahin ko lang. Yan. Mga half. Siguro half lang. Actually, lagay ko na lahat ng broth. Sayang naman. Para sobrang flavorful. Charan! Oh, nagkasabaw ka ngayon. Charot. Hindi. I-dissolve natin yan. Kailangan ma-dissolve yan lahat. So, boil lang natin and then we're done. Tapos lagyan lang natin ng holy basil. Divine. Na-absorb na lahat yung broth kanina. So, it's ready na. Grabe, ang sarap. Tignan nyo na mabuti. Diba? Ngayon, lalagyan na natin yung basil. And then, luto na. Uubusin ko na lahat ng basil kasi para masarap. Alam niyo, ang lakas ng lasa nito eh. Ito talaga magpapalasang Thailand sa ating beef krapaw. The more the basil, the better. Ang bango! Look at that! Oh, ang sarap! My krapaw. Oh, sarap. Pinatay ko na para mag-simmer na at pwede na natin kainin. Perfect to habang mainit. So, tara, iserve na natin sa plate. Ayan, okay. Ito ang ating rice. Lagyan na natin ng krapaw. Kita ba? Ayan. Oh my God. Look at that. That's so perfect. And our egg. Beef krapaw yaal! Diba? Napakadali lang gawin but sobrang perfect. Look! Oh, this is so delicious. Kain! Ako kakain na. Excited na ako. Nakapagluto tayo ng beef krapaw. So, kayo din, luto din. Kung namimiss nyo ang Thailand, kagaya ko, kayang-kaya natin iluto yan dahil napakadali lang. So, until sa next na iluluto ko mga baklang to. Bye-bye! Hello you guys! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Kakatapos ko lang ka-video call si SMP sa Thailand kasi umalis na si BMT, umalis na si John Benedict, may BMT, bumalik na ng Taiwan. So ang SMP ko nasa Bangkok pa din, dyan na yata titira. So magkausap lang kami kaninang mga 8 a.m. Tapos after ko makausap sa SMP, kausap ko naman yung family ko, nag-video call sila galing sa US. So I'm just so happy, ang saya ng umaga ko ngayon dahil kausap ko yung mga mahal ko sa buhay early in the morning. So I'm so excited and motivated for the day. Actually, may nangyari sa akin na ay, hindi ko alam kung i-share ko na ba or sa susunod na, pero like something happened, something stupid, sobrang ayoko nang mag-dwell sa pero I did something very stupid and I think one of these days malalaman nyo din lahat kung ano. Pero habang wala pa, ayoko na munang yakapin yung nagawa ko. But I hope mahal nyo pa rin sana ako. But anyway, ako dead ma lang naman ako. Hindi naman siya
it didn't totally affect me kasi I know that I have a strong support system. Yung mga mahal ko sa buhay, ayun, kagaya kanina. It's so important na nakausap ko yung pamilya ko at si SMP kanina because I needed that dahil nga meron ako nagawang mali. So medyo sumablay tayo sa buhay recently. And ayun, hindi naman ako proud sa nagawa ko. And alam ko na mali siya. Pero okay mag-alala dahil hindi naman to something na illegal or makukulong ako or nakapatay ako or nakagawa ako ng masama sa ibang tao. It's more on myself and a stupidity and lapse in judgment dahil tao lang tayo. Talagang sasablay tayo sa buhay. Kahit minsan alam na natin yung tama, alam natin yung mali, nakakagawa pa rin tayo ng mali, no? Siguro yun talaga yung that makes us human. Actually, itong nagawa ko, pag iniisip ko siya, ano ba, ang tanga mo? Pero wala parang wala akong masisi, kundi sarili ko lang din. And actually, hindi naman, siguro yung regret ko dun is I become very trustworthy. Parang ganun. Basta, someone broke my trust and it led to something wrong. Ano ba, nag-i-English pa ako. Basta ganun, hindi nyo man magets, ngayon pa lang, humihingi na ako ng sorry sa mga tao na madidisappoint kung sakali man na lumabas yun in public at malaman ng lahat. Pero kung hindi naman lalabas in public, I'm thankful. Pero kahit kung lumabas naman kasi siya, I take full responsibility. Wala akong time para i-deny siya or Siguro ang akin lang, that is something na hindi naman dapat lumabas. Pero yun nga, baka lumabas, but ayun, sana love niyo pa din ako. And kung hindi, I will totally understand. Pero, ganoon talaga ang buhay. Basta sabihin ko lang na sumablay ako this time. But, tuloy pa din ang life, lagi namang pwede tayong sumablay. Pero, mas importanteng part lagi is yung makaahon tayo mula sa pagkakasablay na yun. Lalo na, sobrang harsh ng mundo. I think yun yung pinaka-worry ko sa if ever man na lumabas to. Because, if ever na malaman nyo siya publicly, I think ang mas worry ko is masyadong malupit yung mundo. Parang lalo na sa kapag ang trabaho mo, kapag kunwari public figure ka, 'di ba? Nasa showbiz ka or content creator ka. Everyone enjoy seeing na bumagsak yung tao, ang lakas ng apoy. Parang matik yun talaga yung gusto nila lagi. Yung hindi ko alam kung bakit nakakahanap ng pleasure karamihan ng tao na makita na may misfortune yung mga content creator, no? Or mga taong nasa public figure, parang ang saya-saya nila kapag sumasablay sila. Naakala mo talaga, hindi sila sumasablay, no? Ano ba yan? Ba't naman pumuputok ng ganyan? Anyway, yung natira kong krapaw sa ref, nilagyan ko ng egg. Yun na lang yung bread. OA. Yung water yun sa pan kabubuhan ko din kasi. Magluluto na lang ako ng egg omelette na ang laman niya yung krapaw. OA naman yung putok. Apaka OA. Tapon ko na. Para mo yan na, leche ka. Para manahimik ka na. So gagawin ko lang siya isang malaking omelette. Diba? Sayang yun na lang ang breakfast ko. Ayan. Eto, syempre basic na to, lahat naman marunong magprito, no? Ayun, going back sa naging pagkakamali ko, sana, yun lang yung parang for sure, i-crucify na naman ako ng ibang tao, magdedwell sila ng malala doon. Pero ako, I'm ready na, kasi, ayun, nakausap ko na yung parents ko kanina, and ayun nga, yung family ko. Yun lang naman yung pinaka-importante, yung at the end of the day, sumablay ka man sa buhay, magkamali ka man, syempre wala naman naka-perfect ng quiz ng buhay, di ba? Pero nandyan pa rin yung mga totoong taong nagmamahal sa'yo. And nakausap ko silang lahat kaninang umaga. So, I'm okay. Pero yun nga, sana din na lang siya lumabas at sana hindi nyo na makita. Kasi hindi siya meant for public consumption. Pero but then again, pag nangyari, it is what it is. Iyon, huwag na kayong gumaya sa pagkakamali ko and huwag tayo masyadong trustworthy. And then, kapag talaga nakainom, kailangan may nag-aalaga sa'yo, may kasama ka. Kasi we do a lot of stupid things when we're drunk. I think ito na talaga yung sign na tama na muna yung kakainom ko. Anyway, naluto lang ako ng aking egg omelette. Pakita ko sa inyo.
Charan. Oh, it looks good, no? Parang ang sarap-sarap. Nagluluto din ako ng rice right now. Mamayang gabi, may kipaglamay ako kasi I'm so sad dahil yung tatay ng makeup artist ko, si Chloe, my dear friend, natake sa puso. Super sad kasi sobrang sudden. Syempre, di nila ina-expect talaga. Paglamay ako sa Bulacan, I'm gonna go there, makapag-comfort man lang. Kasi yung makeup artist ko, si Chloe, siya yung nagbi-makeup sa akin siguro for 4 years na at nag-ayos ng buhok ko. Yung sa Enchantress Beauty Salon, yung pinupuntahan ko sa Cubao. Kapatid na yung tingin ko talaga dun eh. Para ko na siyang kamag-anak. As in, kahit yung family ko, love na love si Chloe. So, kilala ko na din yung family niya. Na-meet ko na rin si Tito. Kaya ang sakit. Ang sakit for us na biglang mawala si Tito ng ganun-ganun. Kasi sobrang bait na tatay. Kaya I'm gonna go later. Naku, ang hirap ibaliktad. Paano kaya to? Yung 2 araw na lang naman uuwi na sa SMP. So, may kasama na ako ulit. I miss my spicy minced pork so much. Grabe. Paano di ba baliktad? Ang hirap. Paano maluluto tong kabila? Masisira siya pag binaliktad ko. Ano ba to siya? Kainis naman. Ang pangit niya na pag binaliktad. Hala, let's go. Oh my God, ang hirap. Ano ba to siya? Ang hirap. Mapupunit. Paano mo ibabaliktad kung ganyan na lang? Ayan. Pwede palang ganito. Ouch. Tsaka mo ngayon ibaliktad ng dahan-dahan. Paano? Hala, nakandaleche-leche na yung toppings. Ang hirap. Hindi kaya mo yan, Ina. May ginagawa ng mga chef na nababaliktad nila ng isang bagsakan yung Ayan, ayun. Wala na. Naputol-putol na. Di na siya masyadong wonderful. Ayun lang. Ayan, nabaliktad ko nga pero hindi perfect. Ay, parang okay pa rin naman. Di ba? Charan! Di ba nabaliktad ko naman kahit paano yung omelette. Kailangan niya lang maluto sa ilalim. Ang bango! Grabe, ang bango. Excited na ako mag-breakfast. Magko-coffee ako nito. Yummy. Wow, this is so good. Sige, tostahin mo yan. Sarap. Okay, ngayon pwede natin baba. Dahan-dahan lang yung pagbaba para sobrang smooth nung paglabas ng kape. Mangyayari dyan yung mga coffee grounds na nilagay natin kanina. May ipon silang lahat sa ilalim. So, ang may iwan lang ay yung pinaka-kape na may tubig. Ayan. Dahan-dahan. Charan! And that's it. Yun, nasa ilalim na. Yeah. Ngayon, ready na tong coffee na to. Kaya, tignan lang natin kung natosta na ba yung ilalim. There you go. Perfect. Okay. And there we have it. Our egg omelette. Oh, sarap. Breakfast na tayo. Wow, sarap ang init. Tapos, hindi kasi ako fan talaga ng patawarin nyo na ako. Black coffee. So, naglalagay ako ng brown sugar. Grabe, napanood nyo na ba yung For sure, siguro by this time napanood nyo na yung Beanie sa Coachella. Napanood ko siya right now. Kasi kaka-perform lang nila kanina as we speak. Grabe, nakakakilabot at nakaka-proud. Maloy, I love you so much. Grabe, nakakakilabot yung nagsalita sila in our own languages. Ang galing. Nakakakilig. Anyway, eto na yung ready na akong kumain. Nilagay tayo ng ketchup. This is the breakfast. Ketchup. And this is our meal. Ayun na. Nanonood na ako nung Beanie. Siya, kain na ako. Kain na din kayo. And I hope you're all having a good day. And thank you for watching this vlog. And please, sana pag-pray nyo yung kasablayan ko sa buhay alam ko naman ma-overcome ko. Pero sana hindi na siya lumaki pa or sana wag na siyang maging isang malaking problema na iisipin pa ng ibang tao, lalo na ng mga taong nagmamahal sa akin, kasi ayoko talagang makita na yung iba nahihirapan at sabihin na naman ang hirap kong mahalin. Pero I love you guys, and sa lahat ng mga nagmamahal, nagsusuporta sa akin, naniniwala sa akin, thank you so much sa mga nanonood ng vlog ko, na nakikinig ng podcast, sumusuporta sa mga event at ganap ko sa buhay. Maraming salamat, and pasensya na talaga kung minsan sumasablay ako. Hindi talaga ako role model. Isa lang akong tao na nagkaroon ng pagkakataon at sinuwerte na magkaroon bigla ng kahit papano platform at magkaroon ng work na customer facing at ang daming taong nakatingin. So parang ang hirap magkamali, pero ayun nga, tao lang talaga ako. Yun lang yung masasabi ko.
kahit na pilitin kong maging perfect, kahit na pilitin kong wag sumablay, I may try so hard to do my best, to say all the right things, to do all the good things. Pero ayun may lapses at may lapses talaga. Parang hindi ko siya mape-perfect and hindi ko rin naman ganun pinackage yung sarili ko sa inyong lahat. Ever since naman simula nung bata ako, simula nung nagkaroon ako ng mga kahit papano followers sa Facebook hanggang sa paglaki ko ngayon, kahit papano naman natututo ako sa mga pagkakamali ko. It's just that I don't think na matatapos ako sa paggawa ng pagkakamali kasi yun talaga, that what makes us human. And again, if I let down people, ngayon pa lang magsasorry na ako. If ever man na makita nyo yon, or if ever man na lumabas siya, balikan nyo na lang tong vlog na to because I'm very sincere. Kakagising ko lang. This just happened a few days ago. Iniisip ko pa nga kung magiging topic ko siya pero hindi ko kasi talaga din kaya na hindi ko i-brought up. Knowing me, alam nyo naman ako, I'm very open sa lahat. So, ayun lang. Sarap. Basta ako, mahal na mahal ko kayo guys and I'm very grateful palagi sa love nyo din sa akin. Actually, kanina nagulat ako kasi parang naglolo ko yung messenger ko. Nag-uninstall, reinstall ako. Pag reinstall ko, nagulat ako na ang dami ko palang mga messages sa spam na hindi ko nababasa. Kanina ko lang nabasa. Na-touch na naman ako. Parang, naiiyak naman ako. Sabi ko, kung kailan I feel, hindi naman down, but I feel challenged dahil nga dun sa nangyari. May mga nababasa ako empowering message. Tapos, bago ko nakausap, bago tumawag si Sean from Thailand, si SMP. And then yung family ko from US. So parang ang sarap lang, parang I think it's the universe telling me na okay lang na sumablay, okay lang na magkamali. Ang mahalaga natututo ka and you're accountable on your own actions kasi may mga taong mahal ka pa din kahit anong mangyari. And I think yun yung sign kanina. Kaya nagkaroon din ako siguro ng tapang na i-explain to kahit papano, di ka man masabi ng buo. I'm just really hoping for your understanding. And ako fine lang talaga kung kunwari makita nyo to tapos magbago na yung tingin nyo na parang ay ayoko nang pinapanood si Ina, ayoko na siyang pinapakinggan, ayoko na siyang i-follow kasi it goes against my belief and principles in life. Carry lang yun that's completely okay. Ako nag-explain lang ako, sinasabi ko lang to para lang din sa mga taong nagmamahal sa akin. Pero baka kasi sobrang taas ng standard at expectation niya sa akin ha. Nagkakamali din po ako. Yun lang na may masasabi ko. Ayun lang, I guess kakain na ako. And I hope masarap din ang kinakain nyo at ligtas kayo kung nasaan man kayo habang pinapanood yung vlog na to. Love you, mga baklang to. Hi guys! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. So, time check, it's 3:26 AM. So, samahan nyo ako. Nag-i-impake ako ngayon for our shoot. Sa labas yung maleta ko. Charan! Magagamit na natin ngayon yung malaki kong maleta. Ayun na iba kong gamit kasi mayroon tayong taping. Nasali tayo sa Born to Shine. Yay! Born to Shine, yung afternoon series na starring Zephanie sa GMA. Syempre directed by my very loved direct Rod Marmol. So it's our first day at medyo malayo yung location kaya mag-ayos na ako para hindi tayo malate during our first day. And samahan nyo. Also, this day, uuwi na si SMP, si Sean. Babalik siya ng Pilipinas. So, hopefully, makasama ko na siya ulit dahil na-miss ko yung SMP ko super. 6 o'clock yung call time. So, 3:30 na. At makaalis ako dito ng 5 para makarating tayo sa location before 6. Dahil maliligo pa ako at magbe-breakfast. But, okay. Idalagay ko lang sa maleta tong mga pinapadalang damit. Or jacket. Artsy clothes. Ewan ko kung yun. Reviewin ko lang kung may nakalimutan pa ako. But after yun, I think okay lang yun. Hindi na tayong maligo at kumain. And then, syempre, extension dadalhin din. And I think that's it. Okay, let's go. Okay, ayan. Tapos tayo maligo at mag-ayos. So, nag-blower lang ako kasi ayoko talagang pumupunta sa set na basa yung buhok. Minsan may mga artista dadating sa set basa yung buhok. Ano ba yan? Tuyuin nyo muna. Dagdag trabaho pa kayo sa makeup and
mga makeup artist, di na kayo naawa. Ang dami na nga nating aayusan. Tutuyuin pa yung buhok nyo, kakain pa ng oras, di ba? Okay, let's go! Live update and time check. 6:12 na. Pero dumating ako dito ng 5:50. Walang parking. Bawal daw mag-park. So ngayon naghihintay ako ng lalapit sa akin para i-ma-assist ako tungkol sa parking. So, wait lang tayo nang magliligtas sa atin. Lalapitan daw tayo ng prod para tulungan sa parking. Pero, wala pa lumalapit. So, I think nahihirapan din talaga mag-park yung iba. Kasi, ayun, no? That's the GMA truck. Tapos, meron ding ayun sa likod ko. I think naghihintay din sila ng tutulong. So, send help. Time check. 6:46 na. Rin nila ako pinupuntahan dito at tinutulungan para mag-park. Ano kaya to? Yung unang sequence nakalagay 7:30 mag-i-start. I-make-upan pa ako. Time check, 7:04. Yay! Nasa na tayo, tent. Tinulungan tayo ni Kuya Gilbert. So, naipark na. Ang hirap lang talaga ng parking dahil nga ang liit ng mga street. At ito na ang ating outfit. Napilian na tayo ng damit ng ating stylist, Mama Abby. At ito na rin yung script. So, mag-aaral lang muna ako at mag-isa lang ako dito sa tent. So, medyo malungkot pero okay na rin yung para makapag-focus. Magbasa na tayo dahil ito na ang ating unang araw sa Born to Shine. Okay, so ayan, gawa na tayo. Init, pero punta na tayo sa location. Tapos na tayong make-upan. So thank you kay Mama Nathan na nag-ayos sa akin. Talagang ako lang mag-isa dito, no? Pwede na tayong mag-start. Ay, asaan? Oh my God. Good morning po. Sir, mag-isa lang ako doon sa tent ko eh. Sorry, solot eh. Okay, so wala pa ako sa sequence na to. Dito muna tayo. Tambay muna tayo. Pakita ko lang kayo sa location. Ang ganda dito, oh. Ito na yung set. Ay, si Ate Dang. Hi, Dang! Si Ate Manilyn, si Kuya Smokey. Ito muna yung kalma. So mamaya manggugulo na ako. Mamaya mapapaaway na tayo doon dahil tayo ang sugo ni dito. Ni Pepita. Pepita, I miss you. Sinasaktan nila kami dito, pinipisikal nila kami. Ang inay naglahat. Nila, di ba talaga naman? Nag-i-interview lang kami, pumunta lang kami dito ng kapayapaan. Oh my God, mga chikiting, sinasaktan nila kami. Ayaw kami papasukin. Tingnan nyo, ayan. O, di ba? Namimisikal siya. Ganon, mag-i-interview lang kami. Gusto lang namin kausapin si Minchi. Tama! Gusto lang namin linawin kung ano ba talaga ang totoo. Anong alam mo sa past ng nanay mo? Ano ba ang dahilan sa kanila daray? Putang ina mo. Malaman kung ano talaga ang up mo. Ito, parang nagcha-Chinese na kanina. Ikaw na lang to, hindi na dapat. Okay, it's a wrap. Hindi pa pala. Yung ano pa lang, yung scenes namin dito, tapos na. So, I think sa next location na yung next ko. Andito na tayo sa second location ng Born to be Wild. Born to Shine. Actually, umuwi ako ng bahay kanina after nung una kong scene kanina nung tapos na. Umuwi ako ng bahay kasi parang 30 minutes lang. Hike po. 30 minutes lang yung travel kasi may NLEX collector naman, wala na botas papuntang Maynila. Kasi wala akong gagawin, tas wala pa akong taping chair, kakabili ko pa lang. Pero tas bumalik ako, so parang mga 11 o'clock yun, bumalik ako ng 9 PM. O diba, ang haba ng time. It's right now, it's na, anong oras na ba? Parang 9 something. So tara, work pa tayo. In-update ko lang kayo talaga. Hello! Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Hindi na ako nakapag-update kagabi after nung taping namin dahil sobrang napagod kami. Sobrang, wala na akong sobrang, pagod na pagod ako nung kagabi. Kaya, katulog na ako. Actually, today,
punta ako sa Ampong, nagpa-brace adjustment. Nagpapa-brace adjustment ako every 2 weeks para mabilis siyang mawala. Kasi ang pangarap ko this year, matanggal na tong brace ko. Parang na-excite na ako makita yung ipin ko without brace. 2 taon na din ako naka-brace. So. At ngayon may goma pa. And nakauwi na rin si SMP. Masyado siyang sinisisi niya yung mga daga ng Thailand dahil feeling niya napakadaming daga at madumi ang silom. Kaya siya nagkasakit. So, ako, iniisip ko lang, nagkasakit siya dahil hindi siya nagpapahinga doon. Okay, ngayon magluluto ako ng isa sa pinakamabilis na lutuin sa pagkain tamad. Parang after adobo, ito yung isa sa mga pinakamadaling lutuin. So magluluto tayo ng simpleng-simple beefsteak Tagalog. Actually, mas maganda kung overnight ang marinate, pero nagugutom na ako, please. So ito yung pork, minarinate ko lang siya. Laman ng marinate natin ay soy sauce. Ang nilagay ko soy sauce, sweet sauce, calamansi. Bakit nag-off? Pero ako meron ako calamansi parang powdered para di na ako maghiwa-hiwa. Maraming paminta, oyster sauce, and normal na soy sauce. So, ayan siya. Tapos, minarinate ko lang siya for like an hour. Parang more than an hour na nga eh. So, okay na to. And pagdasal nyo, sana maging regular na ako sa Born to Shine. Guest lang kasi ako kahapon eh. Sana lagi na akong nandun. Parang may bagong work, diba? So, konting oil lang. Ayan na naman sila. Alalalala. Grabe yung mantika. Yan. Lagay lang natin dyan. Tapos, huwag nyo itatapon to dahil isasabaw. Ito yung isasabaw natin mamaya itong natirang marinade. Ano lang natin sila, iluto lang para maprito ng very light. Isa to sa pinakamabilis lutuin talaga na Tapos actually, hindi naman kailangan pero ako gagawin ko dahil may natira pa akong sitaw. Wala naman talagang sitaw ang beef steak. Pero sabi ko nga, sayang yung mga naiwang gulay dito. Para lang may gulay. Grabe, ulupay-pay na. Korontoy na yung sitaw. Para lang magamit. Ayoko minaaksa yung gulay eh. Pwede pa to. Diba? Ako yung kumakausap sa sarili ko. Pwede pa yan. Ano natin? Tsaka yung baby corn, isasama ko na din. Diba ikaw ang aking baby corn? Baby corn. Ayun yung sinasabi ko, nagkakaroon siya na parang mga mark. Diba? Tika, pag binaliktad ko to. Ayun ibig sabihin kasi malasa siya. Kung walang mark, di malasa. Okay na yan. Kasi maluluto pa naman yan mamaya. Tama lang yung, ayan diba, may sear. So, pick upin na natin sila isa-isa. Na parang pick up coffee. Ang bango. Ayan yummy. Ganyan. Sarap Sarap. After natin malagay yan, hinaan ko lang yung apoy. Ito na next natin. Aray, maggisa na tayo ng bawang. Magtitira tayo ng bawang kasi yung ibang bawang ilalagay natin mamaya pagpaluto na. So, hindi ko ilalagay lahat. Ito na lang mga hindi bilog. Ayan na, nagmamarinate na. Nagigisa na tayo ng sibuyas and then syempre, lagyan na rin natin ng bawang hey. Dahil ako'y mahilig talaga sa bawang. Alam niyo na yan. Madaming bawang always. Masarap-sarap ng madaming bawang, di ba? Pwede na natin ngayong ilagay yung mga karne. Carnivore. Balik niyo yan. Ngayon, haluin natin sila kasama na ng mga sibuyas at bawang. Yes. Ayan siya. Sarap. And then, pag ganyan na, pwede na natin ilagay itong sauce natin kanina. Ayan. Checkin na natin siya. So, itong mga 20 minutes na natin siya pinapakuluan. Ayan, ang lambot na nila. Siyempre, hindi yan matatapos kung wala yung mga onions natin. Lagay lang natin yung mga onions. Look at that, Yan, super daming onions. Lagay natin. Yes. And sabi ko nga, isasama ko itong mga natira kong gulay. So, lagay ko na din silang lahat. Mukha namang approve. Tignan nyo ang cute ng baby corn. Baby corn. That's the corn and the sitaw. Parang mukha siyang gago, pero I like it. It looks appetizing naman, di ba, with the baby corn and the sitaw. This is my beef steak with baby corn and string beans. Sarap! Sayang wala sa SMP para matikman ang aking specialty today. And ayun, nanonood pa din ako ng Euphoria na ewan ko ba, parang ipinilit na lang talaga yung ngayon, yung season. I don't know, I love Euphoria so much. As in, grabe din talaga nung lumabas yung unang season yan. Ang pangalawa talagang, di ba, they started the trend. Talagang, pag sinabi mo kunwari, naging mga simpay ng mga party, ng mga makeup na Euphoria makeup. Kasi ngayong glitter-glittery or Peg Euphoria kasi very dark.
dark, violet-ish, mga young adults behaving badly, mga ganong eksena, di ba? Na high school na dark yung dating. Ganda talaga, pero parang nagkanda peste-peste nung may mga nawala na ng mga main cast, umalis, and then yung time jump na matagal. Ito yung pagbalik, ang laki na nila, wala na sila sa high school. So parang iba na yung atake. Talagang, for me, it feels like pilit na talaga yung next season. Parang hindi na siya Euphoria, parang siyang spin-off ng Euphoria. Yung parang alam mong sila yung mga cast, they look familiar, but it's a completely story. Hindi na siya parang connected talaga dun sa dati. Alam mo yun? Parang wala na akong makitang connection except sa, yun yung mga character. Na parang kahit panoorin mo yung season 3 ngayon, nang di mo napapanood yung dalawang season, it's okay. Kasi sa sobrang layo nung time jump niya, parang makakapag-start ka pa right now, para maiintindihan mo pa kung sino silang lahat. Parang ganun. Sad. Pero, syempre, I love it. And sobrang galing ni Zendaya and Jacob and lahat ng cast. At syempre, meron na akong, ganun ako minsan sa mga palabas. Parang feeling ko lagi ako, personally attached kapag lalo na pag naumpisahan ko na in love ako. So, eto, pinapanood ko pa din. Pero, ewan ko kung talagang mababagot ako at hindi ko nakakayanin, titigilan ko na. Anyway, luto na ang ating beef steak with baby corn and string beans. Thank you, guys. Kain! Bye! Ang sarap nung naluto ko, minus the sitaw. Pag gano'n na pala yung itsura ng sitaw, dapat itapon na. Kasi ang kunat niya, hindi ko siya makain talaga. Para siyang goma. So, ayun, kamali ako. But for the rest, look, lang natira. Ang sarap nung niluto ko. At perfect yung baby corn na. Magandang experiment kong to. Lesson learned! So, sana sa mga hindi nagluluto, ayun din, pag kulubot na yung sitaw, tapon na natin. Para siyang goma talaga. Yun lang aking life update. Bye!